Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako si Jamela at maligayang panonood muli sa Book and I. Ito ang programa na titingin sa iba't ibang mga libro at ang kanilang mga aral na tutulong sa ating lumago sa pananampalataya. Mula sa nakaraang kabanata, natutunan natin na bagamat ang Ebanghelyo ay iisang mensahe, ang anyo nito ay hindi iisa lamang. Ngayon, sa episodyong ito, malalaman natin kung bakit at paano nakaaapekto ang natatanging mensahe na ito sa halos lahat ng bagay sa buhay ng naniniwala dito. Ito ang dahilan kung bakit ang kabanatang ito ay pinamagataang ang Ebanghelyo ay nakaaapekto sa lahat. Kahit na ang Ebanghelyo ay isang linya ng mga katotohanan na dapat unawain at paniwalaan, hindi ito mananatiling isang linya lamang ng mga paniniwala kung ito ay tunay na pinaniniwalaan at naiintindihan. Itinuturo ng banal na kasulatan na ang Ebanghelyo ay lumilikha ng isang uri ng paraan ng pamumuhay at literal na nakaaapekto sa lahat ng bagay tungkol sa atin. Ito ay isang kapangyarihan na lumilikha ng bagong buhay sa atin. Si Simon Gathercole, isang scholar ng Bagong Tipan, ay nagbigay ng balangkas ng Ebanghelyo na karaniwang itinuturo ni Pablo at ng mga manunulat ng Ebanghelyo. At narito ang tatlong ito. Una, inalis ng anak ng Diyos ang kanyang sariling kaluwalhatian at naparito sa mundo bilang Hesukristo at naging isang lingkod. Pangalawa, siya ay namatay sa krus bilang kapalit na sakripisyo at panghuli, siya ay bumangon mula sa libingan bilang unang bunga ng bagong mundo. Mula sa mga ito, inilahad ng may akda ang walang katapusang implikasyon ng Ebanghelyo sa buhay ng isang tao. Ang pagkatawang tao at ang upside down na aspeto ng Ebanghelyo. Sa mundong ating ginagalawan, ang katayuan, lahi, pera, pagkilala at katanyagan ang tumutukoy sa halaga ng isang tao. At gustumihin man natin o hindi, ito ang tumutukoy kung sino ang nakatataas at kung sino ang susunod at maglilingkod. Ngunit ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagdating ay binaliktad ang ganoong paraan. Siya ang hari na niyakap ang tungkulin ng isang lingkod para sa atin, nanalo sa pamamagitan ng pagkawala ng lahat at nagtagumpay sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng paglilingkod ng buong sakripisyo. Gaya ng sinabi ng may akda, ang Ebanghelyo kung gayon ay lumilikha ng isang lingkod na komunidad na may mga tao na namumuhay ng isang ganap na alternatibong paraan ng pagiging tao. Ang pamumuhay ng mundo na nabanggit ay hindi na dapat nating gayahin. Dahil ang ating Panginoon ay namuhay ng iba sa kung ano ang itinakda ng mundo na ito bilang pamantayan, dapat din tayong mamuhay ng iba. Dapat nating sundin siya, mamuhay ng higit sa kanya at para sa lahat at hindi para sa ating sariling kalulhatian at kagustuhan. Ang pagbibigay kapalit at ang inside-out na aspeto ng Ebanghelyo. Si Jesus ang pumalit sa ating lugar sa krus at nagsagawa ng kaligtasan para sa atin na ating tinatanggap ng libre bilang isang regalo. Sinasabi sa atin ng mga relihiyon sa mundo na kapag tayo ay gumawa ng mabuti at sumunod sa mga tuntuning moral, tayo ay pagpapalain ng Diyos at ililigtas. Ito ang malaking pagkakaiba sa ipinapahayag ng Ebanghelyo. Ang biyaya lamang ng Diyos ang nagbibigay katuwiran sa ating mga kasalanan at hindi ang ating mga gawa. Kapag naintindihan natin na para sa ating mga kasalanan, si Jesus ay namatay sa krus upang bayaran ang kaparusahan na nararapat sa atin, ang pagsunod sa Kanya ay hindi na lamang magiging panlabas. Tiyak na magmumula ito sa ating pagnanais na ipakita ang ating pagmamahal sa Kanya dahil sa Kanyang ginawa para sa atin. Ang pagkabuhay na magmuli at ang forward-back na aspeto ng Ebanghelyo. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang ating pag-asa para sa isang bagong nilikha, isang material na mundo na nilinis sa lahat ng pagkasira ay pinatibay. Nang dumating ang ating Panginoon, una bilang tupa na siyang sakripisyo para sa mga kasalanan ng mga mananampalataya, tayo rin ay naghihintay sa kanyang ikalawang pagparito upang iligtas tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan. Sa pag-asang ito na meron tayo kay Kristo, dapat isabuhay ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya ayon sa salita ng Diyos. Hindi lamang tayo naniniwala, kundi ang ating pananampalataya ay dapat nakaangkop sa kung paano tayo namumuhay. Dapat tayong mamuhay bilang mga mamamayan ng langit dito sa lupa sa pinangakong hinaharap na hinihintay natin. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang ang ABC, kundi ang A hanggang Z ng buhay Kristiyano.
Hindi tamang isipin na ang Ebanghelyo ay ang nagliligtas sa mga hindi Kristiyano at ang mga Kristiyano ay lumalago sa pamamagitan ng pagsisikap na mumuhay ayon sa prinsipyo ng Biblia. Mas tamang sabihin na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng paniniwala sa Ebanghelyo at pagkatapos, tayo ay nagbabago sa bawat bahagi ng ating isipan, puso at buhay sa pamamagitan ng paniniwala sa Ebanghelyo ng higit at mas malalim sa ating buhay. Ang wastong oryentasyon at pagkaunawa sa Ebanghelyo ay napakahalaga kung nais talaga nating mamuhay ayon rito. Bakit nga ba ganoon? Dahil tulad ng sinabi sa unang kabanata, maaari tayong mahulog sa ilang mga pagkakamali dahil sa kakulangan ng wastong pagkaunawa. Maaring sa panig ito ng moralista o ng antinomian. Ang parehong ito ay nag-aalis sa halaga ng Ebanghelyo dahil sa kanilang diin. Ang isa ay nagbibigay diin sa katotohanan habang kulang sa biyaya, habang isa naman ay nagbibigay diin sa biyaya ng walang katotohanan. Dapat nating tandaan na si Jesus ay puno ng biyaya at katotohanan. Ang parehong ito ay naroroon at balanse sa Kanya. Katulad ng sinabi ng may akda, ang katotohanan na walang biyaya ay hindi isang katotohanan, at ang biyaya na walang katotohanan ay hindi isang biyaya. Ang Ebanghelyo ay maaaring magdala ng pagbabago sa halos lahat ng aspeto sa buhay ng mga naniniwala dito. Ang tanong ay, ito ba ay may wastong oryentasyon at pagkaunawa sa ating mga simbahan o maging sa ating mga buhay? Sa palagay ko, ito ang aplikasyon at pagsusuri na dapat nating patuloy na pag-isipan. At ito ang kabanata na mayroon tayo sa araw na ito. Nawa kayo ay may natutunan at ang kapayapaan ni Kristo ay sumainyo. Muli, ito ang Book and I.